gapan ng sulat. Aglet, i-adjust ko lang yung volume. Kasi gusto natin bigyan Galing sa abogado ni Mr. Quiboloy stating, and I quote a short portion, compelling Pastor Quiboloy to appear before a committee that Ito na po si Senator Ontiveros. Itong epal na senador na ito, pinagre-resign na ito ng Kingdom of Jesus, basta yung church ni Kibuloy. Pinaaresto na si Kibuloy. Hindi ko maalala kung sino nagsabi noon, kung si Attorney Topacio or si Attorney Panelo. Basta sinabi po dun sa rally, kung matapang ka Ontiveros, tingnan nyo kung sang-ayon kayo sa kanila ha. Kung matapang ka Ontiveros, ikaw ang humuli kay Kibuloy. Sumama ka. Dahil sabi nila, duwag ka raw. Hindi ako may sabi ha. Yung mga abogado dyan. Di ko lang maalala ulit. Attorney Panelo, si Attorney Topacio, duwag ka raw. Risa, ikaw ang humuli kay Kibuloy, isama mo yung Sergeant at Arms at sila ang magsaserve. Nung warrant of arrest. Sama ka, wag kang utos ng utos. Wala kang ginawa kung hindi magbasa ng magbasa eh. Basa ka ng basa, di ka ba kayang magsalita na hindi nagbabasa? Ako walang binabasa sige, pasok. Already pronounced him guilty would be violative of his constitutional right against self-incrimination and to be presumed innocent unless proven guilty, close quote. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Wala po kayong kapangyarihan para mag-grandstanding. Yan po ang bawal. Pero maglunsad ng investigasyon, meron po kayong kapangyarihan. Kasi ganito po yan. Etong rally po na ito, itong hearing na ito ay in aid of legislation. Hindi para husgahan si Kibuloy ng kung may kasalanan o wala. Kini-question po kasi ni Risa na yung hindi pagdalo ni Kibuloy, wala nang mangyayari, wala nang maipapatawag ang mga senador para sila ay mag-imbestiga. Okay? Galing mismo sa bibig mo, Risa. Investigasyon. Dapat, imbestigahan mo rin yung mga witnesses. Ang nangyayari sa iyo, Risa, parang ikaw ang abogado ng mga witnesses at ikaw din ang judge. Saan po ang due process? Kasi kung investigasyon yan, dapat pinipiga mo rin yung mga witnesses. Dapat, ganun din kung paano mo pigain si Kibuloy, pinipiga mo rin yung witnesses. Kasi dapat patas ka eh. Investigasyon eh. Kahit sino, kahit ako, pag ganyan ang investigasyon, nakikita ko nakapanig ka na sa witness, tapos ikaw mag-iimbestiga, anong mapapala ko? Tama po ba tayo o tamang-tama? Kaya nga sa korte dapat dalahin eh. Bakit? An accused is considered innocent until proven guilty. Para sa'yo, para sa kay Boying, guilty na si Kibuloy eh. Anong investigasyon mangyayari dyan? Di moro-moro. Anong gagawin nyo? Ipapahiya nyo dyan. Tapos saka nyo dadalhin sa korte. May naglolokohan ba tayo dito? Hindi investigasyon yan. Pahiyaan yan. Di ba? Pag nag-imbestiga ka, paatas. Hindi mo ba naiintindihan yan? Kayo mambabatas hindi nyo maintindihan. Kaya nga hinahamon ka ni Attorney Panelo, ikaw mag-serve ng warrant. At kahit wala si Kibuloy, ituloy mo. Ituloy mo yung investigasyon dyan. Gusto mo lang, itutuloy yung investigasyon pag gigipitin mo si Kibuloy. Pag ayaw ni Kibuloy pumunta, ayaw mo na ituloy mo yan. Then pigain mo rin yung witnesses. Wala kayong gana, no? Kasi walang manunod kung wala si Kibuloy. Hindi ka makakapag-grandstanding.
Sasabihin ko na sa'yo now, hindi ka mananalo sa 2028. Malabo ka. Masakit po yan. Lalo't babae ka. May ganun pa. Masakit, huwag kang aasa sa wala. Good luck sa'yo. Hindi magising ka sa katotohanan. Wala ka talagang panalo kay Sarah. Wala. Wala kang paninindigan eh. Anong klaseng investigasyon yan? Tuloy. Madaling-madali na lang umiwas sa mga... Tulad nito, sinasabi ni AJ Rojas, pero yung PhilHealth issue niya, ang sagot lang niya, I didn't ask for it. Kita mo? Yun lang daw ang sagot mo. Hindi ko pa kasi napanood ng buong-buo yun eh. O, yun lang ang sagot mo, tapos kay Kibuloy gusto mo pa. Ba't hindi? May abogado yung tao eh. Alam mo, ha? Kung may karapatan ka, may karapatan din si Kibuloy. Diba? Simple. Huwag kang diktador. Diktador ka ba? Kala ko galit kayo mga dilawan sa diktador. Parang galit din kayo sa sarili nyong multo eh. Gawain nyo yung gawain nila eh. Same lang kayo. Uy, nako. Tuloy. hearing ng Blue Ribbon sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po obra ang ganitong mga excuse. Pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, Basa! as chair of the committee, and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt... Una mong kape. Hindi. Joke lang. Evelyn Bautista, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Evelyn Bautista. Tuloy. Apollo Carreon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Nako, yari ka. Yari ka. Ninyo. Ayan na yung multo mo. Si Robin Padilla. Sige. Ay, grabe. Tuloy. Aking pong pinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Parang mas magaling pa si Robin Padilla. Walang binabasa to, no? Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules. Section 18, ito po yung Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. Sige, basa. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Shukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaladuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po. Saglit bigyan ko to ng kasi siguro maraming kumukutya kay Robin Padilla. Dahil bilang senador, hindi siya abogado, artista. Noong una nga, medyo hindi ko type si Robin sa totoo lang. Pero sa nangyayari ngayon, si Robin po may yagballs. Aanhin mo yung talino. Aanhin mo yung mga abogado. Kung duwag naman. Kung wala namang yagballs, aanhin mo yung mga yun. Kung paggipitan, hindi mo maasahan. Asan na yung mga kaalyado ni Duterte?
Kaya ginigipit si Kibuloy dahil dinidikit kay Duterte at pinibira si Duterte. Asan kayo? Puro kayo duwag dahil nananantya kayo dahil tatakbo kayo sa 2025. Gusto nyo parehas na kampo, nakataya kayo para ma-sure yung re-election nyo. Hindi, sa aking opinion lang, ganyan po lumalabas. Kaya sa akin, ito alam nyo naman nasa live ko well documented po. Hindi ko po gusto si Robin nung una. Pero, lumalabas ngayon, alam mo sa totoo sa ating bansa, yung matatalino, ang nagpapalubog, pasensya na po Senator Robin hindi ko po sinasabing bobo kayo. Kaya lang, syempre, iba tingin natin pag abogado, pag de Campanilla, graduate dito, graduate dyan, English dito, English dyan. Si Robin hindi makapag-English. Nahihirapan siya, inamin niya pa. Piste na yan. Kung ako boboto, sa inyo na yung mga Englishero, kung magnanakaw naman. Sa inyo na yung mga abogado, kung sakim naman sa pera hanggang may sakit na nga. Pambihira. May buti pa ito, hindi marunong mag-English. Same tayo. Diba? Our English is limited. Yung iba, buffet ang English. Gahama naman, swapang naman, magnanakaw. Saan ka? Sinong tumayo Sinong tumanggi? Asan kayo mga animal? Ako po, hinihingi ko po sa ating manunood, maaaring hindi kayo sang-ayon sa lahat ng ginagawa ni Robin. Ganon din naman po ako. Pero bantayan po natin itong mama na ito. Alam mo, ganyan ang kailangan ng Pilipinas. Hindi natin kailangan ng tali-talino. Tali-talino na mukha namang pera. Tali-talino na mukha namang eleksyon. Pag nagkahagipitan, takbo. Ito si Robin, hindi lang pang pelikula. Yan po ang tunay na lalaki. Sabihin ko sa inyo, ang tunay na lalaki, hindi traidor. Alam niya kung sino tumulong sa kanya. Hindi niya iiwanan sa ere. Diba? Hindi na naman ibig sabihin, kinukonsinti niya. Kung may mali si Kibuloy, hindi niya kinukonsinti. Huwag lang sa Senado. Dalhin niyo sa trabang forum. Dalhin niyo sa korte. Huwag dyan. Gusto niyo i-televise Hindi kinukonsinti ni Senator Robin si Kibuloy. And yet, nanindigan siya. Inyo na po yung talino ninyo. Kung duwag naman kayo. Attorney Rani Cabutas. Sabi niya, paano ka naging attorney? Paano yung iniyot na biktima ni Kibuloy? Dalhin nyo nga sa korte. Hindi naman sinasabing wag niyong parusahan si Kibuloy. Pairalin lang natin yung due process. Kasi diyan, sa Senado, hindi due process. Trial by publicity yan. Yan lang ang inaawat natin. Hindi natin kinakampihan si Kibuloy. Ayaw lang natin sa trial by publicity. At hindi po ako pabago-bago dyan. Tandaan niyo po kahit kay Bantag, kay Tebes, ngayon kay Kibuloy, yan pa rin ang pinaglalaban ko. Wag trial by publicity. Due process sa korte nyo dalahin. Mga animal kayo. Wala man lang tumayo sa inyo, si Robin Padilla lang. Robin, pwede ba tumakbo ka na ng Vice President? Ikaw na kaya ang partner ni Sara? Palautos ka, Consolia. Hindi kasi ito yung tapang. Yan yung sinasabi kong ang tapang kasi pwedeng, ay nako, wag tayo magbulahan. May mga vloggers dyan, tapang-tapangan, keyboard warrior Pag nagkasama-sama kami pagbabatukan ko yung mga animal na yun Hindi po tayo nagyayabang-yabang Pero marami dyan keyboard warriors Di ba? Yan ang tapang. Hindi dakdak. Pinakita niya
Sabi ni Regine, "Oy, boss, kalma, kalma." Kasi may mga tapang-tapang dyan eh. Na mga iba, hindi ko po inaano ha. Marami tayong kaibigan na DDS vloggers, hindi po sila yung tinutukoy natin. Ha? May mga tapang-tapangan dyan eh. Pag harap-harap naman kami, tamimin, hindi makapagsalita. O, di ba? O. Pag harap-harap tayo, saka mo sabihin sa akin yan. At sapakin mo ko. One time. Sige. Asan kayo mga animal? Ay, nako kayo. Ako, suggestion ko lang, kung boboto tayo, kahit dilaw yan, kahit pula yan, basta sana dikit sa kalakaran ni Tatay Digong. Bilis kilos, trabaho, hindi mahilig sa politika, tsaka hindi duwag. Yung iba, duwag naman eh. Puro lang salita eh. Gawin nyo sa personal. Sabihin nyo sa harapan. Ay, nako. Ako lang pakisuportahan natin yung klase ni Robin Padilla at saka yung mga talagang dikit kay tatay. Kasi alam nyo po, napaka-importante po nito. Gusto mong malaman ng kaibigan mo. Pag ikaw nasa gipit, more than half ng kaibigan mo, hindi mo makikita laglag ka. Ako, binibigyan ko po ng premium. Yung alam na nasa gipit ka at hindi mo kailangan humingi ng tulong, biglang lalapit sa'yo. Brad, anong gagawin natin dyan? May mga ganun bang klase? Yan yung mga klase ni Robin. Yan ang totoong tao. Yan ang totoong kaibigan. Yan ang totoong may malasakit. Madali kasi magkaibigan eh. Pag nasa itaas ka, ang dami mong kaibigan. Try mo pagkaisahan ka. Laglag more than half ng iyong kaibigan. Lalayuan ka niyan. Kasama pa nga yan titira sa'yo eh. Yung kaibigan mo, pag nagkagipitan, titirahin ka ng kaibigan mo. Doon mo malalaman sino yung sa'yo. Kaya, Senator Robin, dito ko nakita, hindi ka traidor gaya ng iba. Hindi mo iniwan kahit nasa gipit si Kibuloy. Kasi ganyan nangyari kay Sara eh. Huwag po kayo magagalit ha. Marami kay Sara, nung paangat, lahat nagpunta ron. Nung binabakbakan na si Sara, biglang nawala kay Sara. Ganun kayo. Hindi po kami nagmamalaki. Kaming banateros, hindi po kami nagmamalaki. Hindi kami sumang-ayon kay Sara. Dahil pinaboboto niya si Marcos, hindi kami sang-ayon, kaya hindi kami sumama sa kanya. Kaya nung pag-angat niya, hindi kami sumama. Pero ngayong binibira si Sara, nandito kami para kay Sara. Baligtad. Yung iba, sumama pag-angat ni Sara, nung binibira si Sara, bumitaw kay Sara, mga bayad kayo, animal kayo. Alam nyo kung sino yung kayo tinutukoy ko. Kaming hindi nagsara. Ngayon, binabakbakan si Sara, dito kami para sa kanya. Tita Liza, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Pwede, Sara for President, Robin for Vice President. Pwede. Pwede. Thank you po, Tita Liza. Kaya again, salute. Ganyan po tingnan natin ang tao. Para hindi po tayo nabubudol. Pagboto natin sa 2025, higit sa lahat sa 2028 presidential election, tingnan natin yung sino may yagbols. Hindi yung dakdak.
Madali kasi magtapang-tapangan sa ganyan eh. Pag nagkita-kita kayo, tingnan mo, mga duwag. Wala sa ganyan. Ang tapang, pag nasa gipit ka, mag-aala Robin, tatayuan ka. Yan ang tapang. Wala sa ganun. Wala sa palakasan ng mura. Ang dali magmura eh. Maging bobo ka lang, kaya mo na magmura eh. One to sawa eh. Pero yung tapang wala doon. Kasi alam nyo, ang totoong tapang, may sakripisyo. Yan po ang totoo dyan. Kasi si Robin, may nagsasakripisyo yan. Kasi tatamaan siya dyan eh. Di ba? Binibiran niya dyan. Kanino bang pakawala to si Ontiveros? Alam nyo na siguro, di ba? Kakalabanin niya yun. Diba? Salute sa'yo. Kasi gigibain na naman to, sigurado ako. Ito si Robin, gigibain na naman ng mga tanso vloggers. Kasi gusto nyo, iwanan si Kibuloy. Hindi lahat katulad yung traidor. Hindi lahat katulad yung mahilig sa views. Hindi katulad ninyo na kailangan nyo ng pera para kayo pumunta dyan. Alam nyo yan. Alam ng nasa vlogging industry, bayad kayo mga animal.